aming amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, Lord, sa aming panambahan, Lord God, na ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas, sa aming nasamba, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ikaw po ang aming mapapurihan, Panginoon, bigyan, Panginoon, ng kapurihan, Panginoon, Lord God, na ikaw lang po, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon, Lord, at ang aming mga pagkukulang sa iyo, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami perfecto, Panginoon, sa iyong paningin. Lord, kami po iyong patawarin, linisin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon, Lord God. At Lord, sa umagang ito, Lord God, gabayan mo po kami hanggang sa kami ay matapos, O Lord God. Samahan mo kami, O Lord God. Lord, sa magpapahayag, Panginoon, ng iyong salita, O Lord God, ay samahan mo, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, sa lahat ng kanyang ipapahatid mo sa amin, mga anak mo, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng kaisipan na malinaw, Panginoon, may sa puso namin ang lahat ng aming maririnig, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God. May pamuhay namin ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At i-bless mo rin po, Panginoon, ang mga tatayo, Panginoon, dito sa pulpit mo, Panginoon, Lord God. I-bless mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, ang mga magpapatotoo, Panginoon, ang mga operatoryo, Lord God, ikaw po, Lord, ang sasama sa kanila, Panginoon, Lord God, upang maipahayag din po nila ang kanilang natanggap na biyaya, Panginoon, Lord God. At lalo-lalo na po sa kalakasan nila, Panginoon, sa buong linggo at susunod pang araw, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw po ang aming maitaas sa oras na ito, Lord God. Ikaw po ang sasama, Panginoon, sa aming panambahang ito, Lord God. I-bless mo po, Panginoon, ang mga music team, Panginoon, Lord God. Huwag mo po kayaan ang mga distract, Panginoon, Lord God. Ang lahat ng ang gawa ng kaaway, Lord God, ay wala pong karapatan sa panambahang ito, Lord God. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming masamba, Panginoon, Lord God. At mapurihan, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito, Lord God. At Lord, abutin mo po, Panginoon, ang mga kasamahan pa po namin na wala pa po rito, Lord God. Lord, ipaalala mo po, Panginoon, na araw ng linggo, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, ay ikaw lang po, Panginoon, ang masamba, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang kanilang maalala sa araw na ito, Lord God. Dalhin mo ang kanilang mga panyamak, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo ito, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, dadala mo, Lord God, ay maka-breakthrough, Panginoon, kami, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng sa iyo, Lord God. Lord, salamat po sa mga ganito. Maraming salamat po. Jesus Christ, sino po yung naku po tayo sa pagtotoo? Si tatay siguro. Nakaabang niya. Tandaan niya. Matandaan niya. Nagpapasalamat po ako sa Lord
kalakasan. Although alam naman natin na yung bumabata, hindi na kakaedad, Hindi bumabata siya. Kaya normal. Yung last Sunday is, nag-share po ako tungkol doon sa nilalakad condition ng sister ko. Nalakad po namin yun, nasikaso ko, ang sabi sa akin, within 2 months, makukuha ko. Pero, favor ng Lord, nung Miyerkules po kasi, pumasok yung pension na inaasahan ko. Praise the Lord. Amen. Hindi ko ginagalaw. At nagpapasalamat ko ako sa favor ng Lord. Alam po, hindi ko yung expect yan. Pinatignan ko lang doon sa anak ko. Sabi ko, tingnan mo kung pumasok na yung pension ng namin. Kasi gagamitin ko yan, yung pension ng namin sa ikasang taon ng namin mo sa September. Hindi ko in-expect na papasok ng Miyerkules. Kasi ang sabi ng nag-asikaso sa amin ng papel, within 2 months makukuha namin. Praise the Lord. Okay na mga nakuha ko. Praise God. Nung puno ito sa ATM, at nagpapasalamat ako sa blessing na Lord na nararanasan ko. At salamat sa mga prayer ng mga elder. Salamat sa buhay nila. Salamat sa buhay ni Pastor Joe. At nagpapasalamat ako. Dahil ito, nakatayo pa rin. Naglilingkod pa rin. Habang binihinga, tuloy ang paglilingkod. Amen. Kahit na Lord na dumaraan sa pagsubok. Wala naman lingkod na hindi dumaraan sa pagsubok. Pero okay lang. Dadaan lang yan sa atin. Pero mapapagtagumpayan natin ang pagsubok na. Amen po. Amen. Salamat. Hallelujah. Pagpapala na naman, ano? Amen. Sabi 2 buwan pa. Wala pa 1 linggo, ayan na. Amen. Praise God. Thank you kay Lord. Tuloy na po tayo. Sige. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na sa ating worship. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ay ang makasama ka namin, maranasan namin ang iyong dakilang kapangyarihan sa kalagitnaan po namin, Panginoon. And Lord, we thank you indeed, Panginoon, sinaranas mo sa amin ang grabing kapangyarihan mo, O Diyos. Dalangin namin, O Lord, na hanggang matapos ang gawain mo, maranasan namin ang iyong mga Lord, maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Maging po sa aming mga pagbubulayang mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kang mangusap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, prepare our hearts, Lord God, sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga salita na amin pong papakinggan, Panginoon, ay itimo mo po ito sa aming mga puso at magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong presensya, sa iyong grabing, Lord God, paghawak, pag-touch sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And Lord God, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami tinitingnan sa aming denomination, Panginoon, but you said on your words, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us, Panginoon. Panginoon Jesus, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umaga ito, Ama. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po na pinangyari mo sa umaga ito at papangyarihin mo pa sa gawain ito, Panginoon. Ama, salamat po at ito po ang aming sakot sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Okay, so pwede po bang mag-forward na lang po yung iba dyan dito? Para sa ganun ay parang
Ang dami natin. Okay, sige po, mag-forward po tayo. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sino po dito yung na-bless? Amen. Praise the Lord. So, yan naman po ang desire natin every time na tayo po ay maggagawain sa Panginoon ang grabing pagdalaw ng kanyang presensya. Amen po ba? Amen. Because sa loob ng isang linggo, di ba po, marami po tayong mga nasasagupang mga tawag dito, struggle sa buhay. Amen. But sa araw ng linggo, doon natin, tayo po ay nakakapag-recharge sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? So, nakakalungkot dahil marami po sa atin ang uma-absent every Sunday. So, pwede po natin puntahan sila at itap po ang kanilang mga balikat and ask them bakit hindi na po sila nagpapatuloy or pumupunta sa church. So, tayo po ay one family. Amen po ba? Sino po rito naniniwala na tayo po ay isang pamilya sa iglesyang ito? Amen. So, pag tayo po ay family na itinuturing ng Panginoon, di ba po, masakit po sa atin pag may absent po every Sunday. Amen. So, ano po ang ating gagawin? Ano po ang ating gagawin? Visitation. Amen po ba? So, hoping na next Sunday po ay mapupuno muli tayo. Why? Dahil nag-aas tayo ng malaking venue, malaking bahay panambahan. Bakit every Sunday tayo po ay nagsisikipan na? Pero ano po ang nangyayari ngayon? Kaya tayo hindi pinagpapala ng Lord ng malaking venue dahil may bungi-bungi na upuan dyan. Mangilan-ilan na nga lang, bungi-bungi pa. Amen po ba? So wag po tayong papayag na ganito lamang po ang ating denomination or number ng uma-attend po sa church. Magkaroon tayo ng grabing compassion pagdating po sa kaluluwa. Amen po ba? So today, ang ating pong topic ay pinamagatan ko pong the necessity of repentance. Amen? So, kinuha ko po ito sa Matthew chapter 3 verse 1 to 12. Sige, kung sino po yung may mga Bible or Bible apps, samahan niyo po akong basahin ito. Sabi niya po sa Matthew chapter 3 verse 1 to 2. Basahin ko po ito sa ESV. Sabi niya dito sa verse 1, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ulitin ko po. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, sino po yung author ng Matthew? Ang author ng Matthew ay walang iba kundi si Apostle Matthew. Okay? Si Matthew itself. Matthew is one of the 12 disciples of Jesus Christ. Siya po ay isa sa first-hand disciple ng ating Panginoong Hesus Kristo. But before siya naging 12 disciple of Christ, siya po ang kanyang hanap buhay before ay isa pong tax collector. Okay, sino po yung nakakaalam kay Matthew? Wala po ba? So si Matthew po ay isa pong siyang tax collector before he met Jesus. At alam naman natin ang kakalagayan ng isang tax collector. Sa panahon po natin ngayon, sila po yung nasa munisipyo na nangongolekta ng buwis ng mga tao ng
ng mga businessman, ng mga nagtatrabaho, and including us. Okay? Pag sinabing tax collector, sila po ay mayayaman. Wala akong nakita, even in this, sa kapanahonan natin ngayon, na isang nagtatrabaho bilang tax collector sa government na walang sasakyan. Pero pag tiningnan mo, in-investigate mo ang kanilang sahod, kaya bang bumili ng isang sasakyan? Magkabahay ng isang palasyo? At magkaroon ng mga babae? Tama ba ba? No. So doon pa lang pala, ang tax collector ay mababa na po ang tingin ng mga tao. Bakit po? Dahil pagdating sa pera, marami po ang, sorry sa word, nadidemonyo. Amen? That's a real. Totoo po. But Matthew, before he met Jesus, sinurrender na po niya ang pagiging tax collector. Why? Dahil alam niya na ang posisyon niya ay isa pong panloloko sa tao. Even now, pag ikaw po ay nagpa-compute ng bahay mo, ng amilyar mo, amen, meron pong under the table yan. Nung ako po ay nagpa-compute ng aking bahay po at kumuha ako ng tax, anong tawag doon? Yung amilyar. Grabe po, mas malaki pa yung binayaran ko doon sa taong sumukat kaysa sa doon sa binabayaran ko every year. Nakagastos po ako ng 30,000 sa pagko-compute pa lang. See? Sa pagko-compute pa lang 30,000. Pero ang binabayaran ko monthly ay 5,000. Grabe, di ba? So, before po, si Matthew po, nung na-meet niya po at na-encounter niya si Jesus Christ, nalaman niya na ang trabaho niya ay masama. Masama ang kanyang kakalagayan, masama ang posisyon niya pagdating po sa kalakaran ng pera. So Matthew is also called Levi, the son of Alphaeus. So ito po yung background ni Matthew nung sinulat niya po ang Matthew chapter 3 or yung buong book of Matthew. Okay, ang konteksto po ng Matthew 3 is John called those leaders and warned them that Messiah will bring the wrath of God against the unrepentant. Okay, alam naman natin na pag hindi ka nagsisi sa kasalanan mo, alam mo kung saan ka mapupunta. Tama ba? Before na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, saan po tayo patutungo? Patutungo na ba tayo sa Panginoon? Or patutungo tayo sa impyerno? Lahat tayo ay tumutungo sa impyerno. Bakit? Tayo po ay makasalanan. Sino po rito before na na-meet niya po si Jesus, before na tumanggap siya ng salvation, sino po rito yung matuwid? Yung hindi gumagawa ng kasalanan, yung hindi, tawag dito, hindi nag-aagarbyado ng kapwa niya tao. Wala. Tama? At meron po akong naririnig dyan sa paligid po natin na sinasabi nila, maliligtas ako dahil hindi naman ako nakakaagarbyado sa kapwa ko. O hindi naman ako nakakagawa ng ikakagulo ng kapwa ko. Do you think na sila ba ay maliligtas? No. Dahil sabi ng Panginoon, hanggat hindi mo ako tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas mo, hindi ka maliligtas. So ano dapat ang gagawin natin? We need to accept Jesus as Lord and Savior para sa ganon tayo ay maligtas. So, wala pong matuwid. Okay, wala pong matuwid nung hindi niya po pa nakikilala ang Panginoon. Lahat tayo, we are marching sa impyerno. Okay po ba?
So dito, sinasabi po ni John na tinatawag niya po ang mga Israelite before dahil alam natin kung ano ang kalagayan ng bayan ng Diyos. Tama po ba? Sila po ay makasalanan dahil in previous na mga pinag-aaralan natin, sila ay nagsasamba sa Diyosan. Gumagawa sila ng salungat sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi ni John na mag-repent kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na dumating ang Panginoon. Even as today, we need na tayo po ay mag-repent. Sabi niya po sa kanyang mga salita, di ba? Tayo ay makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos pag wala pong nakitang any dot ng ating kasalanan. Amen po ba? So, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. So, sabi rito, tinawag ni John ang mga pinuno at nagbabala na ang Meseya ay magdadala ng galit ng Diyos laban sa mga hindi nagsisisi. Even sa kapanahunan natin ngayon. Yung mga taong hindi nagsisisi, do you think kaya mahal sila ng Panginoon? Hindi. Pinaparamdam lang kasi si Satanas po ay best imitator, liar, at killer. Amen po ba? Yan yung karakteristik ni Satanas. Kaya anong ginagawa niya sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos? Pinagpapala niya po ang tao. Nilulusot niya sa anumang mga problema na meron sila. Nagpapanggap siya ay Meseya. Bakit? Para ma-brainwash niya ang tao na maniwala na ang yaman ay andito po sa mundong ito. Na ang mga bagay-bagay ay kayang kunin sa mundong ito. Na ang hope ay nasa tao, nasa mundo, wala sa Diyos. Ganun po ang karakteristik po ni Satanas. Bine-brainwash niya ang utak ng tao para maniwala na, eto, nandito ang Diyos. Kaya, lagi niya pong sinasabi na magsisi kayo bago dumating ang ating Diyos. Okay, the message of our Lord in this morning is the necessity of repentance. Okay, sabi niya po rito, ano yung meaning po ng necessity? Sabi niya sa synonyms po niya, sa Webster Dictionary, requirements, must, need, essential, or necessaries, or sa Tagalog ay kailangan. Kailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan. We need, essential po ito. Amen po ba? At ang repentance naman po, ang meaning po niya sa Webster Dictionary is the action of repenting, sincere regret or remorse, or sa Tagalog ay pagsisisi sa mga bagay na ginagawa ng tao. Yan po yung repentance. And the definition is regret for sin or wrongdoing. That is repentance. So, kailangan natin mag-repent. Kailangan natin na magsisi. Dahil nung tinanggap mo si Jesus Christ, may nilagay na ang Diyos sa puso mo. Sino yon? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, pag nananahan sa'yo, siya ang magtuturo ng mali at tama patungo sa ating Panginoon. Dahil lahat ng mali ay ayaw ng Diyos. Lahat ng nakakasalungat sa kanyang mga salita ay hindi pinapaboran ng Diyos. Ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay labag sa kalooban ng Diyos. Intindihan niyo, mga kapatid? Okay. Sabi niya po rito,
Repentance is a very prominent subject in the scripture, being mentioned many times in the Bible. Sino ba rito yung nagbabasa ng Bible? Di ba po, lahat ng nasusulat doon, walang ibang main na subject kundi repentance. Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang tao ay mahina. Alam ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Kaya binigay niya ang Biblia sa atin to guide. Okay, guidance natin ang Biblia sa tama at maling pananaw sa buhay. Okay? Repentance was the first message of John the Baptist according to our text, di ba? Yung binasa po natin, di ba? Repent because God is near. So when the Lord Jesus sent forth His disciple to preach, He commanded them to preach repentance. Napakahalaga po ang pagsisisi ng ating kasalanan. Even na tayo po ay pinakamatagal ng Kristiyano. Pero pag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, iluluwa ka ng Panginoon. Isusuka ka ng Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, I don't know you. Diba? Sabi niya sa Bible, maraming kumakatok o maraming sumisigaw, Panginoon, Panginoon, kami po ay nagpalaya ng mga nasasaniban sa pangalan mo. Ganito ang ginawa namin, ganyan, ganito. Pero anong sabi ng Panginoon? I don't know you. Hindi kita kilala. Kaya nga po, laging pinapangaral po ng Old Testament, repent. Repent, repent, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Amen. Sabi niya po sa Mark 6:12, and they went out and preached them should repent. So ito yung pangangaral at hindi natitigil na pangangaral, ang pangangaral ng pagsisisi ng kasalanan ng tao. Ng kasalanan mo, ng kasalanan ko. Dahil kung makikita nyo, we are living in a flesh. Ang flesh na ito ay mahina. Okay, ang flesh na ito ay madali pong maengganyo. Kaya nga sabi ng Bible, hindi po sila nanawa na nagpapangaral ng repentance. Dahil habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. Amen? So, introduction pa lang po yun, ha? Okay, we have 3 lesson outline. What is repentance? Ano ang pagsisisi? Number 2, why is repentance necessary? And number 3, conclusion. So, dalawa lang ang ating pong pag-aaralan kasi 11:30 na. So, what is repentance? Sa inyong palagay, ano po ang repentance? Ano po ang pagsisisi? Any? Ano ang pagsisisi? Sige po. Pagpapatawad ng kasalanan. Yes po? Okay, pagtanggap ng nagawang kasalanan. Okay. Wala pong mali sa mga isinagot nyo. Lahat po yan ay tama. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Diyos na po. Sabi po rito, repentance is not merely sorrow for sin. Okay? Ang pagsisisi ay hindi ito kalungkutan para sa kasalanan. Maraming mga umiiyak dahil sa kasalanan. Tama? Umiiyak sila dahil sa nagawa nilang kasalanan. Ngunit pag walang taos-pusong pagsisisi, madali tayong bumabalik sa pagkakasala. Yay, Lord, nakagawa ako ng kasalanan. Kasalanan ko ito. Alam ko na nagawa ko po ito. Nagsisisi ka. Umiiyak ka, nalulungkot ka. Pero maya-maya, ginawa mo na naman. Totoong repentance ba yun? Pag paulit-ulit na ng kasalanan ang ginagawa mo, hindi na po repentance yan.
Bakit? Dahil hindi nakikita na nagsisisi ka sa kasalanan mo. Dahil kung alam mong mali, ititigil mo na yan. Hindi mo na yan uulitin. Yun po yung totoong pagsisisi. Hindi yung, Lord, sorry, nagkamali ako. The other day, ganun na naman ang sitwasyon. Ganun na naman ang kasalanan mo. Tapos sasabihin mo sa Lord, Lord, sorry, nagkamali ako. And fourth, fifth, sixth, kung ikaw ang Diyos, patatawarin mo pa ba? Ang kulit na. Sino yung parents dito? Sino yung parents dito? Kaway-kaway niyo yung mga kamay niyo. Parents, pag ang anak niyo nakagawa ng hindi ayon sa inyong kalooban, first, patatawarin pa natin. Tama? Pangalawa, patawarin pa natin kasi may grace tayo ibinigay ang Panginoon. Tama ba ba? Pero pangatlo, pang-apat, pang-lima, ano na po ang punishment na pwede nating igawad? Sako. Ama, isa sako, ano pa? Huwag papasukin sa bahay, tama? Huwag bigyan ng allowance, huwag pansinin, huwag pakainin. Marami tayong naiisip na punishment po nila. Pag si teacher, ibabagsak niya, tama? Bakit? Kasi paulit, ulit. Yun yung sinasabi nilang walang pagkakandaan. Amen po ba? Pag mga ganun na, hindi ka na taus-pusong nagsisisi sa kasalanan mo, kapatid. Bakit? Sakit mo na yan eh. Sinabi na sa'yo ng Lord, una pa lang kinonvict ka na ng Holy Spirit, mali yan anak. Mag-repent ka. Nag-repent ka. Pangalawa, ginawa mo ulit. Pangatlo. Anong sinasabi na ng Panginoon? Papaluin na kita. Kaya minsan nakakaranas tayo ng pagpapalo ng Panginoon. When we think of it, when we observe it, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Naglilingkod naman ako sa'yo. Tapos mag-umpisa ka ng sisihin ang Panginoon. Pero hindi mo alam kung ano yung ginawa mo before ka na nagkakaroon ng problema ngayon, hindi mo tinignan na ano nga ba ang ginawa ko? Minsan mga kapatid, hindi lahat yan padala ni Satanas. Minsan sa pamamagitan yan ng ating mga ginagawa. Sa pamamagitan ng ating mga wrong decision. Sa pamamagitan ng ating mga wrongdoing. Amen po ba? Kaya tayo nagsasuffer. Kaya tayo nakakaranas ng anumang mga pagpapalo ng Panginoon because of our sin na paulit-ulit. Amen po ba? Hindi po ako nagagalit. Pero ito yung pinasasabi ng Panginoon. So maging wise po tayo, magkaroon tayo ng wisdom. Amen po ba? Na Lord, bakit ako nakakaranas ng ganito? Balikan mo yung buhay mo, balikan mo yung decision mo, balikan mo yung mga nagawa mo bago humantong sa ganun. Mali pala yung decision ko. Paulit-ulit pala, ito yung aking mga ginagawa. So Lord, samahan mo ako na baguhin ang sistema ng buhay ko. That is a true repentance. Amen? Amen po ba? Ano pa? Sabi niya po rito, si Judas. Example po sa Bible, si Judas po, he betrayed. Sino po ang binetrayed ni Judas? Ikaw ba? Si Jesus. Amen? Judas betrayed Jesus. Mababasa niyo po yun sa Matthew 27, verse 3 hanggang 11. Okay, makikita natin na grabe pong kalungkutan ang idinulot po ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Amen po ba? Nagkaroon po siya ng grabeng kalungkutan. Di ba po habang nung si Jesus ay pinagpapalo, pinaparusahan, minamak, pinagtatawanan, nagkaroon po ng greed, hindi siya greed, kalungkutan ang naramdaman po ni Jesus, ni Judas. Kaya nga po bumalik siya sa mga Pariseyo, di ba po? Bumalik siya at ibinalik po yung 30 pieces of coins. Bakit? Nalaman niya or napagtanto niya na ang
ipinagkanulo niya, ay wala namang kasalanan. But because of the greediness, nagawa po yun ni Judas. Tanong, nagkaroon siya ng 30 pieces of coins, naging masaya ba siya? Hindi. Because of his greediness, nalungkot po yung puso niya at alam niya na kasalanan yung ginawa niya. And if we observe, grabe po yung kalungkutan na naramdaman po ni Judas. At nung hindi po tinanggap nung mga priests, okay? Ang 30 pieces of coin ni Judas, ano po yung ginawa niya? Tinapon niya. Pero ang tanong, nagsisi ba siya? Hindi. Nalungkot lang siya. Na-observe niya lang or napagtanto niya lang na mali yung ginawa niya. Pero hindi siya nagsisi. Why? Dahil humantong siya sa kamatayan. Pag ikaw ay nagsisi, hahantong ka sa kapayapaan. Amen po ba? Amen. Sa kung malakas sa Panginoon. Repentance is turning from sin and turning into God. Si Judas po, nung naramdaman niya ang kalungkutan na yon, kung siya po ay totoong nagrepent sa Panginoon, mag-turn 360 degrees siya. At magpa-follow kay Jesus. Hihingi ng tawad at ipa-follow niya si Jesus Christ. Ngunit anong ginawa niya? Gaya ng sinabi ko, nalungkot lang siya. Ngunit hindi siya tumalikod sa kasalanan. Anong ginawa niya? Ang solusyon na ginawa niya ay ang nagpakamatay dahil sa kasalanan na ginawa niya. Hindi yun solusyon, mga kapatid. Hindi yun solusyon ang kitilin mo ang buhay mo. Kundi ang repentance, ang true repentance is turning back to your sin. Pag 360 degree ka, nababulot ako, sorry. Isa po malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Pag 360 degree ka na tumalikod sa Panginoon, you follow Jesus in your life. Hindi mo na tinitingnan yung kasalanan na ginawa mo. Bakit? Totoo kang nagrepent sa Panginoon. Hindi mo na kayang i-look back. Huwag ka nang mag-look back. Bakit? Dahil ang kasalanan, parang magnet yan. Pag ni-look back mo, di ba sa magnet? Ano yun? Mamagnetin ka nung kasalanan na iniwan mo na. Pag sinabing 360 degree, huwag mo nang lingunin. Okay? Ganun po ang true repentance. Pag ikaw ay mamamatay tao at gusto mo nang magbago, sawang-sawa ka na pumatay ng langgam. Amen? Sawang-sawa ka nang pumatay at alam mo, dumating sa puso mo na may Kristo na nagpapatawad. Turn back 360 degrees. At makita mo ang buhay mo na lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Sa pagmalakas, sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Sabi niya po sa Acts 20:21, ito po, si Paul po ang nagsasalita. Sabi niya dito, I have declared to both Jews and Greek that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Maging si Paul, grabe po yung puso niya sa mga Greek, sa mga Grego. Dahil alam niya na ang mga Grego ay makasalanan. Tinuturuan niya ang mga Grego na na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil napakabigat po ang hindi magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Any sin na inilibing niyo po sa puso niyo, na hindi niyo po ibinigay sa Panginoon, isang araw, baka yan po ang maghihindrance na pagpasok niyo sa kaharian ng Panginoon. Amen?
Kaya kung anuman ang itinatago ng puso nyo ng mga kasalanan na noon pa, ilabas nyo na po ngayon. Amen? Ilabas nyo na ngayon. Habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon. So dito po, maging tayo, tinuturuan po tayo ni Paul na tumalikod sa kasalanan. Ano man ang kasalanan na yan, Pastora, napakabigat po. Kasi kung ikukwento ko lang sa inyo, baka sasabihin nyo, napakabigat naman yan, anak. No, nothing is too hard for God. Wala pong mabigat na kasalanan pag humingi ka ng totoong pagsisisi sa Panginoon. Amen? Amen. Kung sa tao mo po titingnan, hindi ka talaga patatawarin. Pero kung sa Diyos mo, ilalatag ang lahat ng kasalanan na nasa puso mo, right now, patatawarin ka ng Panginoon. Amen po ba? Ano pa? Repentance is a change of mind that leads to a change of conduct. Sabi niya po rito sa Matthew 21:28-32, ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sino po yung nakapasa? Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak, basahin ko na lang po. Ano ang palagay ninyo? Sabi niya po sa verse 28. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Sabi niyang 29, ayoko po tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa kalawa at ganon din ang kanyang sinabi at tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Una. Sino yung una? Raise your hand. Sino yung pangalawa? Okay. Ang nakatatanda po ang sagot nila. Yung nakatatanda daw, yung una, sabi ni tatay. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuturo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi ninyo siya pinaniniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisisi. Tumalikod sa inyo ang mga kasalanan, tumalikod sa inyong mga kasalanan, at hindi rin kayo naniniwala sa kanya. So what do you think? There was, sabi niya rito, ikon ko na lang. Kung mapapansin natin, ang mga prostitute and tax collector ay sobrang baba ng tingin ng mga tao sa kanila before. Dahil sabi na doon sa Old Testament, pag ikaw ay nangangalunya, pag ikaw po ay nahuli sa eksakto or sa pangangalo niya, dadalhin ka po sa kanilang palengke at ililibot ka sa buong sinagog at nakalagay po doon na ikaw ay mangangalo niya. Kahit po ikaw ay mamamatay tao before the Old Testament, alam niyo po, maglalagay sila ng signage na ikaw ay nakapatay at ililibot ka sa buong sinagog. At pag may nakakita sa inyo, ang baba po ng tingin ng mga tao sa inyo. Ganun po ang sitwasyon nila nung araw. Sabi po rito, si Zacchaeus po, okay, example ng tax collector, si Zacchaeus. Si Zacchaeus po, alam natin na isa po siyang tax collector. Isa po siyang makasalanan. But when he encountered Jesus Christ, di ba? Kung napapansin niyo po rito na na-encounter ni Zacchaeus si Jesus Christ sa puno ng sikamuro. Sabi niya, sinong taong ito na sinasabi nila na
Jesus na nagpapatawad ng kasalanan. Gusto ko nga itong ma-encounter. Anong ginawa ni Zacchaeus? Umakyat po siya sa puno ng sikamoro. At nung na-encounter niya si Jesus Christ, nakita niya si Jesus na grabe po yung kanyang puso sa mga taong makasalanan. At anong ginawa po ni Zacchaeus? Bumaba siya, sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka at pupunta tayo sa bahay mo. Amen. Makasalanan, sinave ng Panginoon. Tinanggap si Jesus nang walang alinlangan. Maging po yung babaeng bayaran. Sa John 4:5-30. Dito po yung babae po na Samaritan woman. Meron po sinabi doon ng Panginoon na sabi niya doon na hindi pwedeng makipag-mingle or makipag-usap ang Samaritan kay Jesus. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon na ikaw, babae, sabi niya, di ba? Nung humihingi ng tubig po, sabi ni Jesus, bumalik ka at dalhin mo ang asawa mo rito. Sabi po nung Samaritan woman, wala po akong madadala. Sabi ni Jesus, bakit? Dahil alam ko na meron kang 5 kinakasama na hindi mo pinakasalan. Alam ni Jesus na yung Samaritan woman na yun ay prostitute. Pero anong sinabi ng Samaritan woman? Panginoon, habagan mo po ako. At the right time, at the right moment, tinanggap niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Anong? Si Zacchaeus at yung Samaritan woman, nung tinanggap si Jesus, bumalik ba ulit sila sa pagkakasala? Hindi. Yun sa dalawang magkapatid na yon. Nagsabi yung isa pero hindi pumunta. Yung isa hindi nagsabi pero pumunta. They are doubting. They are doubting. Kaya sino po ang maliligtas? Hindi po yung mga dalawang anak, kundi ang mga tao na totoong nagrepent at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Pag alam mo, kapatid, na si Jesus na ang tumatawag sa iyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Pumunta na kayo dahil wala namang naglingkod na pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Huwag na kayo na pupunta ka bukas sa susunod na Sunday, hindi. Nagdadalawang isip ka. Paano pag hindi ka na pumunta at dumating na si Jesus, asan ka na? Amen. Saan ka pupulutin? Amen po ba? So kung na-meet mo na si Jesus, nakilala mo na si Jesus, nag-repent ka na, tumalikod ka na sa kasalanan mo. Sabi ng Panginoon, Lord, apart from you, we can do nothing. Hayaan mo na si Jesus ang mag-guide sa iyo, si Jesus ang magtatapik sa balikat mo na anak, go, tumugtog ka, mag-preach ka, maghayo ka. Ipahayag mo ang kabutihan ko sa buhay mo. Amen. Pag ikaw ay totoong nagrepent, hindi mo pangangambahan ang buhay mo, hindi mo pangangambahan na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Okay, number 2, lesson outline. Why is repentance necessary? Bakit ang repentance, ang pagsisisi ay kailangan? Sabi niya rito, repentance was the first message of the gospel. Tama mo ba? Amen. Sabi niya sa Matthew 3:12, is winning, knowing for is in his hand, and he will clear his threshing floor and gathered his wheat into the burn, but the chaff he will burn with an unquenchable fire. Sabi niya po sa Tagalog, hawak ng Panginoon ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami, titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Darating po ang ating Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan at bear in your mind
na malapit na po darating ang Panginoon. We are living in a last days. Kung ano yung nakikita nyo sa mga paligid nyo, yan na po yung mga signs na malapit na po darating ang Panginoon. Hindi ko po sinabi sa inyo na bukas darating na, sa makalawa darating na, pare-pareho po tayong hindi nakakalan. Pero one thing sure, that sabi niya sa kanyang mga salita, darating na ang ating Panginoon. Kailan kayo magsisisi? Pag andyan na ang Panginoon? Kailan kayo magsisisi? Pag nakaratay na kayo sa banig at hindi nyo na kayang magsalita? Tandaan nyo lagi, pagdating ng Panginoon, kaakalay-kayin niya ang mga taong sumusunod sa Kanya. At iiwan niya, kahit sabihin mo, ikaw ay Kristiyano, pag hindi ka nagsisi sa kasalanan mo, hindi ka sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, ikaw ay parang dayami na iiwanan at susunugin ng Panginoon. Amen po ba? Kahit sabihin mo, Kristiyano ako, gumagawa ako ng kalooban ng Panginoon, nagpipreach ako, nagpapahayag ako ng salita ng Diyos. Tanong, may kasalanan ka ba na naitatago sa puso mo? Hindi natin alam. Minsan po, ang tao ay madali pong kumublihan. Madali pong mag-disguise. Pero sabi ng Panginoon, wala kang naitatago sa aking mga mata. Lahat ng buhay mo, lahat ng galaw mo, lantad yan sa aking mga mata. Maitago man natin sa ating mga mahal sa buhay. Maitago man natin sa ating mga kagrupo, sa ating mga elder, sa ating mga leader, pero sa mata ng Diyos, hindi yan maitatago. Amen? Kaya mga kapatid kay Kristo, we need to repent. Magsisi ka at sumunod sa Panginoon. Sabi niya po rito, first of all, the ministry he did, sabi niya rito, sabi niya rito, if you observe from Old Testament until New Testament, ang main na pinag-uusapan lagi ay ang repentance. Tama po ba? Why? Bakit po? Because in Genesis, people fell into a sin. Kita naman natin yung nature ni Adan at saka ni Eva. Tama po ba? Pero hindi po hinayaan ng Panginoon na nagkasala si Eva pero hindi nila pinagbayaran. Ano po yung kabayaran nun? Pinaalis sila sa Garden of Eden. So, ang nature po ng tao ay makasalanan. From them, tayo po ay nagmamarch sa impyerno. Ano pong meron sa impyerno? Sabi niya rito, a place of blazing fire and utter darkness. Okay, where there will be weeping and gnashing of the teeth. Totoo po ito, mga kapatid, according sa salita ng Diyos. Pag tayo ay namatay, hindi tayo patutungo sa masarap na buhay, kundi patutungo pa rin tayo sa grabing sakit ng buhay. Bakit? Sabi niya doon, fire, and sabi niya dito, a place of blazing fire. Punong-puno yan. Kung makikita niyo po ang lawak po ng dagat, ng ocean, ganun po ang hell. At ang lahat ng itinatapon doon, hindi po masaya. Bakit? Nararamdaman mo yung bawat sakit na nananalaytay sa katawan mo. Sino po rito yung napaso? Napaso ng tambutso, napaso ng mainit na tubig, nasunog. Sino po rito? Masarap ba? Hindi. Napakasakit. Everyday mo yung pagdadanasin. Everyday mo yun, everyday mo yun pagsisisihan. Bakit ako dumikit doon? Bakit ko nasabo yung sarili mo? Tama po ba? Napakasakit. How much more yung itatapon ka ng buong buo sa apoy? At magnanash yung ngipin mo sa sakit ng nararanasan mo. Ganyan po sa impyerno. Sabi niya dito, ayaw niya ditong hahantong ang mga tao na nilikha niya.
Ayaw po ng Panginoon. Nahahantong ang nilikha niya sa impyerno lamang. First of all, the ministry he did is repentance through John the Baptist. Bakit? Doon pa lang na ipaalam na kung sino ang Diyos na yan. Kung sino po ang Diyos Ama na yan. Pinapakita niya na anak, gusto kita, mahal kita, ayaw kitang mapariwara. Noon pa man sa Old Testament, binalaan niya po ang mga Israelite until sa New Testament. Pinakita niya kung gaano niya kamahal ang mga tao. Why? Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Sa Old Testament, sa ginawa po ni John the Baptist, until sa ginawa po ni Jesus, ang main subject dyan is repent your sin. Kailangan mo pong mag-repent ng kasalanan mo. Even our Lord Jesus, grabe yung pagsakripisyo niya sa buhay niya. Buhay niya po ang ibinigay niya sa ating lahat para makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay ang ibinigay niya. Ganyan po kamahal tayo ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya to experience the love. Na kahit na ikaw ay nagkasala, nung lumapit ka sa Kanya, tumanggap ka sa Kanya, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay mapupunta sa mabuting kakalagayan, mga kapatid. Ano ang meron sa heaven? Kasama mo po ang Diyos. Kadaupang palad mo ang Diyos. Makikita mo siya face to face. Matatouch mo siya. Mahahag mo siya. Hindi gaya rito. Spirit niya lang ang nagsusurvive sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Amen po ba? Sabi niya po sa Roman 3:9, ano ngayon ang kakalagayan ba nitong mga Hudyo? Kung hindi sila, mag-repent ng kanilang mga kasalanan. Ano ba? Without repentance, there is no forgiveness. Lagi niyo po yung tatandaan. Without repentance, there is no forgiveness. Pag hindi ka humingi ng tawad, walang kapatawaran ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah 55:7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Amen. Ano pa? Repentance first before believing. Humingi ka muna ng kapatawaran bago ka maniwala. Amen po ba? Sabi ng Mark 1:15, the time has come, He said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Malapit na dumating ang Panginoon, maniwala ka. Marami pong naghahayag sa Biblia na pinatawad sila ng Panginoon. Gamitin mo ang Biblia para Para patnubay mo sa buhay na ito habang tayo po ay nabubuhay. Kaya nga po, bakit kami ganun ka-istrikto sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Dahil ang pagbabasa ng Diyos ang siyang manual natin sa buhay na ito. Wala pong sumunod sa Panginoon na hindi inalam ang salita ng Diyos. Lahat po ng naging maayos ang buhay, lahat po ng nasa kalangitan sa piling ng Diyos, ano po ang guidelines nila dito ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Sabi niya po sa John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all righteousness. Kapatid, isa lamang po ang sikreto kung bakit meron kang buhay na manananggumpay is repent your sin. Amen. Ano pa? God commands repentance. The burden of the heart of God is that all should repent. Lahat po, bakit po everyday na nangungusap ang Panginoon, na nakikita mo na umiiyak ang Panginoon, it's because of our sin, your sin and my sin. Makikita mo lang ang Diyos kung ano ang itsura niya pag nakakagawa tayo ng kasalanan na ayaw niya. Even God, na umiiyak siya
sa ginagawa nating kasalanan. Bakit maraming naghahayag na nagbibigay ng wrath ang Panginoon? Because of the sin na ating pong ginagawa. Amen. So God command repents para hindi po siya grabing nalulungkot sa atin. Every time na nineneglect natin ang kalooban ng Diyos, umiiyak ang ating Panginoon. Amen. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, bumibigat ang puso ng Panginoon. Amen. Kaya ano dapat ang gagawin natin? Sumunod tayo sa ating Panginoon. Sabi niya rito, alam natin na ang tao ay may kahinaan at alam yan ng Panginoon. Sabi natin lagi, Lord, sabi niya rito, pag wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin namin sa buhay nito. That's true. Totoo po yun. Not willing that any should perish. Sabi niya rito, but that all should come to repentance. Hindi pumapalya pag tayo po ay hihingi ng kapatawaran po sa ating Panginoon. Ang kanyang grasya ay laging naka-abound sa atin. Ang wrath ng Panginoon ay tatanggalin niya sa atin pag tayo po ay hihingi ng totoong pagsisisi. Amen po ba? So conclusion, repentance is privilege granted to us by God the Father. Ang kapatawaran po, ang pagsisisi sa kapatawaran ay isa pong pribilehiyo nating lahat sa ating Panginoon. Pribilehiyo na tayo po ay patawarin ng Panginoon. Bakit? Sino ang nag-benefit sa kasalanan na ginawa ng tao? Ang Diyos ba o ikaw? Tayo. Tapos isisisi natin sa Panginoon ang mga bagay-bagay na nakaparusahan ng ating mga kasalanan. Ano dapat ang gagawin natin? Repentance. Lagi niyong tatandaan na repentance is a privilege to God. Privilegyo po natin na maranasan natin ang grasya ng Panginoon. Ano pa? The Lord commands us to do the Great Commission. Ipakita mo na ikaw ay nagsisisi. Ipakita mo na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa pamamagitan ng testifying your life. Amen? I-testify mo sa iba na ang kasalanan na ginawa mo, pinatawad ka na ng Panginoon. But because of the grace of God. Ano pa? Para maraming tao ang makapagsisi. Gamitin mo yung buhay mo, kapatid. Hindi ka, hindi ka display sa church. Hindi ka lang taga-awit sa church, hindi ka taga-upo sa church. Malapit na po tayo matapos. Hindi ka kasangkapan sa church. Amen? Ano dapat ang gagawin natin? Kailangan natin i-testify ang buhay natin na binago na Panginoon. Hindi lang tayo labas-pasok sa church, kundi i-testify natin na pinatawad na tayo ng Panginoon. Tanong, ano ang reward ng mga tao na nag-o-obey sa Great Commission ng Panginoon? Ano kaya yung reward? Lord, marami na akong nadala sa paanan mo, pero yung hinihiling ko ay hindi ko pa nararanasan. Ano po, sa inyong palagay, ano po yung reward na kung mag-obey ka sa Great Commission ng Panginoon? Ano yung Great Commission niya? Go and preach the Word of God to many. Lahat ng ginagawa ng tao, alam yan ng Panginoon. Kahit hindi makita ng leader, kahit hindi makita ng pastor, ng pastora mo, sabi ko kanina sa inyo, lahat hayag yan sa mata ng Panginoon. Sabi niya po sa Matthew 25:21, dito po tayo magtatapos. At dalangin ko na lagi niyo po itong maalala. Sabi niya po na sa Matthew 25:25, sabi niya rito, 21, sorry. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita
sa malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. Yun po ang matatamo ng taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang taong naghahasik ng salita ng Diyos. Kung hindi nyo po maunawaan ang Tagalog, i-Englishin ko po. Bear this in your mind, mga kapatid. Sabi niya rito, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen? Parang hindi nyo pa po narinig ng husto. Pag ito po ang ginawa nyo sa harapan ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay, i-welcome kayo ng Panginoon at sasabihin, welcome, good and faithful servant. Amen. Amen. Come. Come. Yan po ang matatanggap natin pag tayo po ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa natin at dinadala natin sila sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kaya huwag po kayong manawa. May makikita man, may makakita man o hindi, sa Panginoon naka-record ang lahat ng ginagawa ninyo sa harapan ng Panginoon. Kahit ayaw ng kapatiran nyo, go and preach the gospel of Jesus Christ. Amen. Lagi nyo yung i-bear sa inyong mga kaisipan ang Great Commission. Dahil sa Great Commission na yan, matatanggap natin ang reward na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. So, let's stand. Tayo po ay tatanggap sa Panginoong Jesus. Dahil sabi niya doon, the necessity of repentance. Kailangan natanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa oras na ito. Alam natin na marami na pong mga naranasan nating mga sigalot sa buhay. Ang dami na nating itinanim sa puso natin. Hindi natin alam kung totoo ba na tayo po ay nagsisisi. Kung meron pang remnant ng kasalanan sa buhay natin. Kung meron pa tayong hindi isinusuko sa ating Panginoong Jesus. Right now, close your eyes. At tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Sige, tayo po ay hihingi ng tawad at tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, kami po ay humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Nakikita mo po ang nilalaman ng aming puso sa oras na ito. Nakikita mo po, lantad sa iyo, Panginoon, ang mga nagagawa namin, Lord, sa iyong harapan. Sa oras na ito, patawarin niyo po kami. Sinusumamo namin sa inyo ang mga nagawa po namin kasalanan, ang mga naranasan po namin sakit at karamdaman, dala ng emosyon, dala ng mga physical na mga adhikain sa buhay na ito. Panginoon, patawarin niyo po ako. Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Alam mo po kung ano po yung mga dinanas ko. Alam mo po kung ano po yung mga naranasan ko. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa buhay ko. Ano man po ang mga nagawa kong kasalanan, isinusuko ko na po iyon sa iyo, Panginoon. At mula sa oras na ito, Lord, hayaan mo na ang pangalan ko ay nakasulat sa banal na aklat mo, Panginoon, sa buhay na aklat mo, na minsan, Lord, hindi mo na ako makakalimutan, Panginoon. Lord, sinusurrender ko ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Hindi ko na kayang itago sa puso ko. Hindi ko na kayang mabuhay, Panginoon, na dala-dala ang mga sakit na aking naranasan. Dala-dala ang mga kasalanan na ito, Panginoon. O sa oras na ito, Panginoon, kausapin mo po ang bawat isa po sa oras na ito, Panginoon. Ano man yung kanilang mga kasalanan,
Lord. Ano man yung naitatago nilang kasalanan, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, na i-repent nila ito sa iyo. Hayaan mo na i-remind mo sa kanilang mga puso, Lord, ang mga kasalanan na itinatago nila long time before, Panginoon. Long time ago, Panginoon, na pag nakakanti ang bagay na ito, sila po ay nagwawala, Panginoon. Lord, sa oras na ito, mangusap ka. Mangusap ka, Panginoon. Ayaw namin mamuhay. Ayaw namin ikubli ang buhay namin, Lord God, sa kasalanan. Bagkus, Lord, we want to have a life abundantly sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, patawarin mo po kami. Sinusuko po namin lahat ito sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na ikaw na po ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Come on. Kausapin niyo po ang Panginoon. Come on, kausapin niyo po siya. Kahit hindi po namin marinig, kausapin mo ang Panginoon personally. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Hindi po namin kaya mamuhay ng matuwid ayon sa iyong
kalooban. Dahil alam namin, Lord, kung ano po ang kakayanan namin bilang tao. Nakikita mo po ito, Panginoon. Pero Lord, salamat sa banal mong Espiritu. Dalangin namin na maranasan namin siya. Dalangin namin na marinig namin siya. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na ma-guide niya kami sa buhay na ito. Give us discerning spirit, Lord God, sa banal na Espiritu mo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Itimo mo po ang mga pinag-aralan namin sa oras na ito at magamit po namin sa pang-araw-araw namin buhay. Ama, salamat po at ito po ang aming sawang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero bago ko natin pinapayat ang alak sa simbolo ng katawan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin muna sandali ng pagtanggap. Ano po? Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoon Jesus, magpapakumbaba sa iyo. Humingi ng tawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Sinusuko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Hari, manggagamot ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Talaan mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panalang po manalangin. Sabi po doon sa 1 Corinto chapter 11 verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. Binibigay ko naman sa inyo. Sa inyo, ha? Ang Panginoon Jesus, noong gabing yun, siya ay pinikando, dinampot niya ang pinapayat at kasalanan at pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tupad na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ating punta sa pinapay at ang Panginoon, maraming salamat sa katawan at bigyan ng aming pinagsasaluhan. Salamat po, Lord, at maraming mo, Lord God, sa pagkain namin ng pinapay at bigyan mo. Bless mo ang buhay namin. Salamat po, ating tukanin ang simbolo ng katawan at bigyan ang alak simbolo ng kanyang Diyos. Salamat po kami. Salamat po, Panginoon. Nagsukli ba tayo sa ating pinag-aralan ngayong umaga na ito, Panginoon? Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon, na aming narinig po ngayon, Panginoon. Yes, Lord, kayo po talaga, the best po talaga kayo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming paghingi ng patawad sa iyo, Panginoon, sa aming pagsisisi, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kami nagkakamali po, Panginoon. Hindi po kami dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kahit ano pong nagawa po namin, nandyan po kayo, Panginoon. Hindi po kayo nagsasawa, Panginoon, na kami pakatawarin, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging totoo po kami sa inyong harapan, Panginoon. Huwag niyo po hayaan kami, Panginoon, na balikan po namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Yun po ang aming hihingi sa iyo, Panginoon. Turuan mong linisin ng Panginoon na totoo ang aming puso, Panginoon. Gawin niyo po itong galisay, Panginoon, ang aming puso. Hinihingi. Ngayong lingkod, Panginoon, hinaano ko po, Panginoon, tinatanggap ko po, Panginoon, na ako po talaga ay
Inaamin ko po na madalas po ako na mahitin ang aking ulo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Alisin ko po ito, Panginoon. Dito po, Panginoon, na hindi po ako nagsasawang maghingi sa iyo ng tawad, Panginoon. Hinihingi ko po, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, at na linisin mo, Panginoon, ang mga puso namin, Panginoon, na hindi na po namin babalikan, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po naging handa, Panginoon, sa iyong pagdating. Hindi po namin alam kung kailan po kayo dumating, Panginoon. Dapat bago po kayo dumating, Panginoon, kami po ay malinis na sa inyong harapan, Lord. Yes. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging malinis po kami sa iyong pagdating, Panginoon. Hindi po kami papayag na hindi kami makakarating sa iyong tahanan, Panginoon. Lalo na po ang aming pamilya, Lord. Hinihingi po namin, Panginoon, ang kanilang pagkapatawad sa ilang kasalanan po nila, Panginoon. Yes, Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Dalhin po namin ito, Panginoon, ng buong linggo, Panginoon. Ang aming narinig ng mga salita mo, Panginoon, napakaganda po, malinis po, Panginoon, ang aming puso. Tinanggap po namin na maalinis ang Panginoon ng iyong mga salita, Lord. Maraming salamat, Lord. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang aming church, Panginoon, na dinadalangin sa inyo, Panginoon, na magkaroon na po kami ng mga bagong church, Panginoon. Kung saan man po, Panginoon, ang aming church na ibibigay niyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ina-accept na po namin, Panginoon, na i-declare po, Panginoon, na mangyayari po ito, Panginoon. Umamit po kayo, Panginoon, ang tao, Panginoon, na tulungan kami, Panginoon, na makaabot po kami sa church na gusto niyo, Panginoon. Yes, Lord, maraming pong salamat sa pangalan mo, Jesus. At ito po, Panginoon, ang aming i-bless mo, Panginoon, ang aming mga tithes and offering, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na magamit po namin, Panginoon, sa inyong tahanan, Panginoon. Yes, Lord, thank you, Jesus. Ibalik niyo po ito, Panginoon, ang siksik-likid, Panginoon, ang itong aming ibibigay sa iyo, Panginoon. Yes, maliit man po itong malaki, Panginoon. Ito po ay galing sa aming puso, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.